May mga gabi bang nakahiga ka sa kama, nakatitig sa kisame, at pakiramdam mo parang may mabigat na bato sa dibdib mo na hindi mo maipaliwanag? Hindi ka naman sinasaktan ng kahit sino, hindi ka naman nasa gitna ng trahedya, pero may lungkot na hindi mawala-wala. Minsan may trabaho ka, may pamilya, may kaibigan, pero may parte sa loob mo na parang walang gana, walang kulay, walang saysay. Kung nakarelate ka kahit kaunti, gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, may mga paraan para tulungan ang sarili mo. Isa sa mga paraang iyon ay isang sinaunang pilosopiya na halos 2,000 taon na ang tanda, pero nakakagulat dahil sobrang relevant pa rin hanggang ngayon. Ito ang Stoicism. Bago tayo magpatuloy, linawin natin ang isang bagay. Ang depression ay seryosong kondisyon. Hindi ito simpleng lungkot lang. Ayon sa modern psychology, ang clinical depression ay may kinalaman sa kombinasyon ng biological factors tulad ng brain chemistry, psychological patterns tulad ng negative thinking styles, at environmental stressors tulad ng trauma o matagal na pressure. Hindi sapat ang isang mindset lang para gamutin ang clinical depression. Kung ikaw ay may matinding sintomas tulad ng pagkawala ng gana sa buhay o pag-iisip ng pananakit sa sarili, mahalagang humingi ng tulong sa mental health professional. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano makakatulong ang Stoicism bilang mental framework at daily practice para mas mapatatag ang isip laban sa mga destructive patterns na madalas kasama ng depression. Ang Stoicism ay nagsimula sa sinaunang Greece at lalo pang umusbong sa Rome. Ilan sa mga kilalang Stoic philosophers ay sina Epictetus, Seneca at Marcus Aurelius. Kung pamilyar ka sa aklat na Meditations, iyon ay personal journal ni Marcus Aurelius, isang Roman emperor na may hawak ng isa sa pinakamalalaking kapangyarihan sa mundo noon. Pero araw-araw pa rin niyang pinaalalahanan ng sarili niya kung paano maging kalmado, makatarungan at matatag sa gitna ng kaguluhan. Isipin mo yon, emperador ka na, pero kailangan mo pa ring i-remind ang sarili mo na huwag padadala sa emosyon. Doon pa lang makikita mo na ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging bato o walang pakialam. Ito ay tungkol sa paghawak sa isip mo kapag gusto ka na nitong hilahin pababa. Isa sa pinakapundasyon ng Stoicism ay ang tinatawag na dichotomy of control. Simple lang ang idea pero napakalalim ng epekto. May mga bagay na kaya mong kontrolin at may mga bagay na hindi mo kaya. Kaya mong kontrolin ang iniisip mo, ang reaksyon mo, ang effort mo. Hindi mo kayang kontrolin ang opinyon ng ibang tao, ang panahon, ang nakaraan o ang resulta ng bawat sitwasyon. Ngayon, iugnay natin ito sa psychology. Sa Cognitive Behavioral Therapy o CBT, isa sa pinaka-epektibong therapy para sa depression, tinuturuan ng tao na kilalanin ang distorted thinking patterns. Halimbawa, kapag nagkamali ka sa trabaho at iniisip mo agad na wala kang kwenta, iyon ay isang cognitive distortion na tinatawag na overgeneralization. Ang Stoicism at CBT ay parang magpinsan. Pareho nilang tinuturo na hindi ang pangyayari ang sumisira sa iyo, kundi ang interpretasyon mo tungkol dito. Sabi ni Epictetus, hindi tayo naapektuhan ng mga bagay mismo, kundi ng opinyon natin tungkol sa mga bagay. Isipin mo ito. Kung may isang tao na hindi ka pinansin sa chat, pwede mong isipin na galit siya sa iyo o wala kang halaga. Pwede rin namang isipin na baka busy lang siya. Parehong sitwasyon, magkaibang interpretation, magkaibang emosyon ang resulta. Kapag madalas kang bumabagsak sa negative interpretation, doon lumalalim ang lungkot at hopelessness. Ang Stoic practice ay turuan ng sarili na huminto sandali at tanungin, ito ba ay nasa kontrol ko? May ebidensya ba talaga ang iniisip ko o haka-haka lang? May isa pang mahalagang konsepto sa Stoicism na makakatulong laban sa depression at ito ang voluntary discomfort. Sa unang tingin, parang mas lalo kang papasok sa hirap. Pero pakinggan mo muna, ang idea ay sanayin ang sarili sa maliliit na discomfort para hindi ka agad masira kapag may dumating na mas malaking problema. Halimbawa, minsan piliin mong huwag magreklamo kapag mainit ang panahon.
Minsan piliin mong maglakad kahit may option kang mag-commute. Minsan piliin mong mag-social media detox. Sa psychology, ito ay may koneksyon sa concept ng resilience building. Kapag nasasanay ang isip mo na kaya mong tiisin ang maliit na hirap, tumataas ang confidence mo na kaya mo ring tiisin ang mas malalaking hamon. Ang depression ay madalas may kasamang pakiramdam na wala kang kakayahan, na helpless ka. Ang voluntary discomfort ay tahimik na paraan para patunayan sa sarili mo na may kakayahan ka. Isa pa sa malalim na aral ng Stoicism ay ang pagyakap sa reality. Hindi ibig sabihin na magugustuhan mo ang lahat ng nangyayari, pero tatanggapin mo na ito ang nangyayari. Tinatawag ito ni Marcus Aurelius na amor fati o pag-ibig sa kapalaran. Sa psychology, may konsepto na tinatawag na radical acceptance, lalo na sa dialectical behavior therapy. Ang ideya ay kapag patuloy mong nilalabanan ang isang realidad na hindi mo mababago, mas lalo kang nasasaktan. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Pwede kang manatili sa stage ng galit at paulit-ulit na isipin na unfair ang mundo. Totoo, pwedeng unfair nga, pero habang nandoon ka, hindi ka gagalaw. Kapag tinanggap mo na nangyari na ito at wala na sa kontrol mo ang nakaraan, doon magsisimula ang pagkilos mo sa kasalukuyan. Mahalaga ring pag-usapan ang papel ng meaning o kahulugan sa laban kontra depresyon. Ayon kay Viktor Frankl, isang psychiatrist at Holocaust survivor, ang tao ay kayang tiisin ang halos anumang hirap kung may dahilan siya. Ang Stoicism ay hindi lang tungkol sa pagtitiis, kundi sa pamumuhay ayon sa virtue. Para sa mga Stoic, ang tunay na kabutihan ay nasa karakter mo, hindi sa pera, hindi sa status, hindi sa validation ng iba. Kapag ang basehan ng self-worth mo ay likes, promotion o papuri, madali kang madurog kapag nawala ang mga iyon. Pero kapag ang basehan mo ay kung naging makatarungan ka ba, naging matapat ka ba, ginawa mo ba ang tama kahit mahirap, may bagay kang hindi madaling maagaw ng mundo. Sa modernong panahon na sobrang bilis ng comparison dahil sa social media, ang Stoicism ay parang mental shield. Kapag nakita mong mas maganda ang buhay ng iba online, pwede mong paalalahanan ang sarili mo na hindi mo kontrolado ang highlight reel nila. Ang kontrolado mo ay kung paano mo haharapin ang sarili mong araw. Kapag nalulunod ka sa inggit o self-pity, tanungin mo, nakakatulong ba ito sa karakter ko? Nakakatulong ba ito sa susunod kong hakbang? Kung hindi, bakit ko hahayaang sakupin nito ang isip ko? May isa pang practice ang Stoicism na malakas ang koneksyon sa psychology, at ito ang journaling. Si Marcus Aurelius ay nagsusulat hindi para sa iba, kundi para ayusin ang sarili niyang isip. Sa modern therapy, ang expressive writing ay napatunayang nakakatulong para ma-process ang emosyon. Kapag sinusulat mo ang iniisip mo, mas nakikita mo kung gaano ito ka-irrasyonal o kung saan ito nanggagaling. Subukan mong magsulat tuwing gabi. Tanungin ang sarili, ano ang nangyari ngayon? Ano ang nasa kontrol ko? Ano ang natutunan ko? Sa simpleng gawaing ito, unti-unti mong binabago ang relasyon mo sa sariling isip. Hindi rin itinuturo ng Stoicism na itago ang emosyon. Mali ang akala ng marami na ang pagiging Stoic ay pagiging manhid. Ang totoo, ang layunin ay hindi maging emotionless, kundi maging emotionally disciplined. May malaking pagkakaiba. Sa psychology, tinatawag itong emotional regulation. Hindi mo pipigilan ng lungkot, pero hindi mo rin hahayaang ito ang magdesisyon para sa iyo. Pwede kang malungkot at kumilos pa rin. Pwede kang matakot at subukan pa rin. Iyon ang tunay na tapang. Kung pagsasamahin natin ang lahat, makikita natin na ang Stoicism ay nagbibigay ng tatlong mahalagang sandata laban sa depression. Una, malinaw na pag-unawa sa kontrol at hindi kontrol. Ikalawa, pagsasanay sa resilience sa pamamagitan ng intentional discomfort at acceptance. Ikatlo, pagbuo ng kahulugan at karakter bilang pundasyon ng self-worth. Hindi nito papalitan ang therapy o medication kung kinakailangan,
pero maaari itong maging matibay na kasama sa araw-araw mong laban. Isipin mo ang buhay mo bilang isang kwento. Hindi mo kontrolado ang lahat ng chapters, pero may kontrol ka sa paraan ng pagsulat ng bawat pahina ngayon. Maaring hindi mo mapili ang lahat ng nangyari sa iyo, pero may kapangyarihan ka kung paano mo ito bibigyan ng kahulugan. At minsan, iyon ang nagsisilbing unang hakbang palabas sa madilim na kwarto ng depression. Kung may nakuha kang aral o insight sa video na ito, I like mo ito para mas maraming tao ang maabot ng mensaheng ito. Mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang usapan tungkol sa mindset, psychology at personal growth. At i-check mo rin ang iba pa nating videos kung gusto mong palalimin pa ang pag-unawa mo sa sarili at sa isip mo. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Kailangan mo lang maging handang matuto at lumaban isang araw sa bawat pagkakataon.